Masayang-masaya si Rose na dinala at ipinasyal ang anak sa bahay nito. Dito nga ay masaya ding naglibot-libot si Sandra at isa-isang tinignan ang mga larawan nila ng kanyang ina na naka-display. Habang abala nga itong si Alex sa paglilibot sa loob ng bahay ni Rose, ay nagpaalam nga saglit ang ina dahil may kukunin lang daw. Paglabas ni Rose ay dala-dala nito ang isang bayong regalo. Isa-isang binuksan ni Alex ang mga regalo at ang una nga niyang binuksan ay ang regalo ni Rose noong 7th birthday nito. Ayon kay Rose, ito daw yung unang birthday niya na di sila magkasama ni Alex at kaya daw di sila nakapag-bake ng cake nito. Hindi naman nga mapigilan ni Alex ang umiyak dahil sa labis na galak na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Sunod naman na binuksan ni Alex ang regalo noong 13th birthday niya at ito ay hugis pusong unan. Umiiyak na kwento ni Rose sa anak na sobrang lungkot daw niya noon kasi naisip daw nito na teenager na nga daw ang kanyang anak. Dagdag pa nito na kung alam lang daw ni Alex kung gaano niya kagusto na marinig ang lahat ng kwento nito pagka-uwi galing sa school. Nai-imagine nga daw nito na nagkukulitan sila, naghahagigikan at nag-iiyakan dahil sa first heartbreak ng anak. Napatawa namang napaakap si Alex sa unan na bigay ng ina. Sunod naman na kinuha ni Rose ang regalo nito noong 14th birthday ni Alex. Pagbukas ni Alex sa regalo ay naglalaman pala ito ng magandang jacket. Ayon kay Rose na sana man lang daw ay maibigay niya ito sa anak para maramdaman ni Alex ang higpit ng yakap nito. Patawa pang kwento ni Rose sa anak na iyak daw siya ng iyak sa mall noong binibili niya yung regalong yon dahil anak nga daw niya ito pero di naman daw niya ito nayayakap. Umiiyak namang hinawakan ni Alex ang kamay ng ina. Lumipat ang mag-ina sa may mesa para makapaghanda na din ng merienda si Rose para sa kanyang anak. Sa pagpapatuloy nga ng pagbubukas ng regalo ni Sandra ay isang notebook naman ang nabuksan nito. Ayon kay Rose na kung alam lang daw sana niya noon kung saan niya ibibigay yon, edi sana ay naisulat daw noon ni Alex doon ang mga experiences at memories nito. Tas balang araw ay mabasa nito para naman naging updated daw sana ito sa mga nangyayari sa kanya dahil wala nga daw alam si Rose tungkol sa anak. Sunod na binuksan ni Alex ang maliit na kahon na may lamang kwintas. Sinuot ito ni Rose kay Alex at habang nilalagay ni Rose ang kwintas sa leeg ni Alex ay kwinento nga nito na binili daw niya ito noong 16th birthday niya. Hindi naman maipinta ang tuwa sa mukha ni Alex at natutuwa ngang sinabi ito sa ina na ang ganda nga daw ng kwintas. Saad naman ni Rose anak na gusto daw kasi nitong ipadama na ito ang most treasured jewel nito. Inabot pa ni Rose ang isang maliit na regalo at binuksan ito ni Alex. Pagkabukas nito ay bumungad sa mukha ni Alex ang isang napakagandang relo. Umiiyak na saad ni Rose sa anak na kung kaya lang daw nitong ibalik ang mga panahong nawala sa kanilang dalawa ay matagal na nitong ginawa. Dagdag pang sabi ni Rose sa anak na gusto lang daw nitong malaman ni Alex na walang araw, walang oras na hindi niya naaalala ito. Matapos yun ay nag-iiyakang nagyakapan ang mag-ina. Bago nga tuluyang umalis si Sandra sa bahay ni Rose ay pinangako ni Rose sa anak na babawi nga daw ito. Lahat daw ng kaya nitong ibigay at pagmamahal na ipadama noon ay ibibigay niya ngayon. Alam din daw ni Rose na kailangan ding umalis ni Alex pero sana habang nandoon daw ito ay hayaan siya ni Alex na kilalanin siya ng ina dahil gusto daw nitong malaman ang lahat ng tungkol dito. Sagot naman ni Alex sa ina na okay mami at nag-thank you din ito. Dito nga ay tuwang-tuwa na nag-akapan muli ang mag-ina.